Hi guys! Kumusta po ang lahat? Um, Hindi ko alam kung dapat ba akong nagvi-video ngayon kasi sobrang bigat ng pinagdadaanan ko. And I know na hindi ako ito kasi hindi ko ma-organize yung thoughts ko sa dami ng iniisip ko. Hindi ko talaga alam kung okay lang ba 'to na i-share sa inyo. Kaya lang kasi wala akong makausap. Wala akong mapagsabihan. Even yung husband ko, alam ko, nararamdaman niya din yung stress ko, pero lagi niya lang akong sinusuportahan morally. Pero kasi napapansin ko sa sarili ko, hindi ako okay. And ang hirap lang dahil syempre hindi pwedeng makita ng iba na mahina ako. Sanay ang lahat na maingay ako, masayahin, positive, strong, ayan, mula noon. Pero dumadating pala talaga sa point na parang wala ka ng lakas. Wala ka ng motivation, or dahil sobrang napagod ka lang, siguro, ganun. And, bigyan ko lang kayo ng background kung bakit ako nagkakaganito. Kung gusto natin na magkaroon din ng mas magandang trabaho, so patuloy pa rin akong naghahanap ng iba't ibang trabaho. Pero nag-work ako as ALT dito for so long. Inabot din ako ng 10 years. And then bumalik ako sa office. And then after that, nag-resign ulit ako dahil may mga reasons naman ako na valid. Then, nagkaroon ako ng chance na makapasok sa IT, which is yun talaga yung pinaka goal ko kung bakit ako nag-Japan before, at kung bakit ako nandito, 'di ba? And kung bakit ko rin sinama yung husband ko dito. Nag-start ako sa IT nung last year, June 2025. Tapos nagkaroon kasi ng parang yung company na napuntahan ko, dispatching company, tapos meron kaming project, which is yun yung doon kami doon ako na-assigned, and ako lang yung nag-iisang babae, at first time din sa project na yon na magkaroon sila ng babae na member. So, doon pa lang is nagbigay na ng big change sa company. I mean, sa project na yun. Kasi nagkaroon na sila ng kasamang babae. So, nung una, okay naman kasi yung mga katrabaho ko, nandun yung mga Filipino, and mga kakilala ko din, mga kaibigan ko. Until dumating yung time, siguro mga 3 months after ko ma-hire, no? Nakikita na namin yung possibility na hindi na ma-renew yung contract ng company namin with that project. Yung Japanese din na mga kasama namin, ayaw sa amin, ayaw sa team namin, or ayaw sa company namin. So, yung mga kasama ko, which is yung mga senior ko, senpai ko, naganap na din sila ng work para makalipat, para mas secured na sila. So, ako, dahil bago, nag-uumpisa pa lang mag-build ng career sa IT, wala akong choice kundi magtiis, di ba? By that time, nararamdaman ko na din yung discrimination sa pagiging babae ko. Tapos hindi pa ako masyadong magaling mag-Japanese. Nakakaintindi naman ako ng Japanese. Nagagawa ko din naman ng tama yung trabaho ko. Pero iba pa rin yung nasanay sila, na mga lalaki lang sila lahat. Ganyan. And then, November, nawala yung isang Filipino na kasama ko. Ang lungkot, grabe, unti-unti na silang nawawala. Then December, nawala na din yung manager namin na Filipino. And then by January, sumunod na din yung team leader namin, Filipino din. So, may bagong team leader, may bagong manager, which is ibang lahi na. During that time, nakakaramdam na ako ng discrimination talaga. Dahil nagka-problema na din sa scheduling namin. By the way, shifting kasi yung work.
before, na aayos pa namin ng maayos yung shifting. So, kapag may mga request ako, maayos naman, napapagbigyan. Pero this time, kasi dahil bago na yung mga leaders namin, nagkakaproblema na ako sa scheduling, in short. Pinaka talagang na-stress ako sa scheduling namin is yung April. Kasi sobrang daming conflict ng request ko na schedule sa binigay na shifting schedule namin. And then, by that time, na-inform na din kami na talagang hindi na ma-renew yung contract ng company namin doon sa project. So, most probably talagang mawawala na kami. Tapos ako, na permanent na din yung position ko, pero parang kinakabahan pa rin ako kung meron silang project na maibibigay sa akin. And then, May, June, July, yan yung sobrang stress ako sa company ko kasi na-inform ako na hindi na nila ako mabibigyan or hirap silang maghanap ng project for me. To make the story short, hindi na maganda yung naging usapan namin hanggang nag-decide na akong mag-resign. Today is August 21. Technically, 21 days na akong walang trabaho. Walang income. Pero yung bill namin, tuloy-tuloy. Ayan, doon ako medyo nai-stress. Nung una, parang okay pa naman. Siguro mga first week, okay pa naman, walang work. Siguro time ko din magpahinga kasi nung nag-work nga ako, shifting schedule, minsan may mga night shift ako, as in sobrang pagod. Kaya nga hindi na rin ako nakakapag-vlog kasi sobrang hindi na kaya ng oras ko. Alam niyo guys, parang umokay ulit ako. Umokay ulit ako ngayon. Kanina sobrang bigat ng nararamdaman ko pero habang nagkukwento ako sa inyo parang umokay yung pakiramdam ko. In that 21 days na wala akong work, nandito lang ako sa bahay. Ang dami kong plans, ang dami kong gustong gawin. Gusto ko talaga bumalik sa vlogging, which is napabayaan ko na yung channel ko. And nangihinayang ako kasi pinaghirapan ko to nung panahon ng pandemic. And nahihiya ako sa mga followers ko kasi, subscribers ko kasi halos wala na silang mapanood. Mga shorts videos na lang yung mga na-upload ko. Talagang nakaplan sa utak ko na mag-vlog. The problem is, hindi ko makuha yung motivation ko guys. Hindi ko alam paano mag-uumpisa. Tapos, mga 1 week ago, hindi okay talaga yung pakiramdam ko kasi nag-overthinking siguro ako masyado. Nasanay kasi ako na nagtatrabaho. Hindi talaga ako sanay sa bahay. Yun. Though yung kinakabahan ako kasi kung makikita nyo yung paligid ko, sobrang messy. Kasi yung pakiramdam na ayokong gumalaw, ayokong mag-ayos, ayokong magligpit ng mga kalat. Sinasabihan ako ng asawa ko, magligpit daw ako, tapos siguro nakikiramdam lang din siya na hayaan niya lang ako since siya ngayon nagtatrabaho, tapos nandito lang ako sa bahay. Ang nagagawa ko lang talaga is maglaba. Tapos ang problema hindi ko rin maligpit kasi sobrang tamad na tamad, sorry for the word, pero nakakaramdam ako ng hindi maganda, which is hindi nga ako to. Unang-una, ayaw ko ng magulo, ayaw ko ng hindi malinis, pero bakit nagiging ganito yung bahay namin? Gabi, no, di ako nakatulog. Kahit gusto kong matulog, hindi ako makatulog. Gising ako hanggang 8:30 a.m. Tapos siguro sa sobrang pagod, sobrang gutom, kumain ako. And then after ko kumain, ilang minutes lang nakalipas, nakaramdam ako ng antok. Kaya nakatulog ako. Then gumising ako mga 3:30 na. So imagine nyo kung ilang oras yung nasasayang sa buhay ko. Sabi ko nga 21 days. Ayoko nang humaba pa ito guys. Kaya sana tulungan niyo ako na magkaroon ng motivation. Naiiyak ako. Magkaroon ng motivation na ayusin yung buhay ko. Bumalik yung sigla, bumalik yung drive na nawala na talaga ng tuluyan kasi sa dami siguro ng iniisip ko, sa dami ng dalahin ko na hindi mailabas. Hindi ko kasi nailalabas talaga. Wala naman akong ibang mapagsabihan and ewan ko. Gusto ko kasi nakikita lang ng tao, maingay ako, masaya ako. Ayoko yung nakikita na nila na umiiyak ako, ramdam nila yung bigat na pinagdadaanan ko. Even yung family ko, hindi nila alam kung ano talaga yung totoong status ng isip ko, ng puso. Minsan gusto ko nang kumausap ng psychiatrist kasi
parang walang makakaintindi kasi sa akin, alam mo yun. Yung asawa ko, ayoko din naman na kausapin siya ng seryosohan kasi syempre, pagod yun sa trabaho. Gusto ko pag uwi niya, happy lang kami, tatawanan lang kami, ganyan. So, hindi ko din alam kung bakit ako nagvi-video ngayon. Sobrang, hindi ko alam. Hindi ko talaga ma-organize yung thoughts ko. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Marami akong gustong gawin, guys. Madami akong gustong gawin talaga. Pero hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Sana lang after this, gusto kong makabasa ng mga positive na comments. Kasi wala talaga akong napagsasabihan ng dalahin ko. Siyempre kapag nagpa-pray lang ako sa church, bago matulog, paggising, doon lang ako napapaiyak, doon lang lahat. God knows kung gaano lumalaban yung isip ko, yung puso ko, para maging okay, para maging matatag. Napakalaking bagay yung twice a week ako nakakapunta sa church kasi doon lang talaga kumakalma yung isip ko, doon parang yung ilang araw na sobrang gulong-gulo, tapos pag nasa church ka, doon kumakalma, doon ako na re-reset, kumbaga. So, yun lang guys. Gusto ko lang maglabas ng nararamdaman ko kasi sobrang bigat na. Kanina, pag open ko nung camera, parang hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Tapos ngayon, parang ang laki yung nabawas sa bigat na nararamdaman ko. So, siguro ito yung talagang kailangan ko. Yung maging productive, magkaroon lang ako ng magandang motivation para mag-start ulit, and babalik ako sa vlogging. Sana suportahan niyo pa rin po ako. Bahala na kung ano yung maging impression ng iba sa akin. This time, walang ibang makakatulong sa akin, kundi yung mga totoong taong kaya akong pakinggan, kaya akong i-support morally. Kasi kailangan ko yun yung dati nung nagva-vlog ako, lahat ng mga magagandang comment na nababasa ko, nabuboost yung self-esteem ko, yung personality ko, na I hope mabago yung routine. At gusto ko yung isama kung ano yung mga pwedeng mangyari sa atin dito. Sana samahan niyo ako na mag-explore ulit habang nasa bahay lang ako. At kapag okay na ako, siguro pwede na akong bumalik magtrabaho. Kasi mentally, parang na-phobia ako eh. First time ko kasi na makaramdam ng ganun, yung parang hindi ka belong. Imbes na yung company mo, nararamdaman mo sana na tutulungan ka mag-grow, pero hindi. Kasi parang ramdam mo yung kulang ka, yung ganun. So, sana mabuo ulit yung Julian. Mataas ang ambisyon, maingay, masayahin. Yun, kahit maibalik ko lang yun. Tapos, tulungan niyo akong mag-isip ng tama. Siyempre, mag-pray tayo lahat na sana i-bless tayo ni Lord kahit yung tamang pag-iisip lang para magawa natin kung ano yung pinapagawa niya at kung yung purpose na gusto niya para sa atin.